dumating ka na pala. Kanina pa kita hinihintay. Nakakainip dito sa bahay. Huwag ka munang yumakap at pawis na pawis ako, Candida. Candida na naman? Ano ka ba? Hindi na kasi bagay sa yung candy. Tumatanda ka na. Sinong matanda? Makapagsusuot ba ako ng ganito kaikling shorts kung matanda na ako? Paano tong blouse kong spaghetti strap? Sexy tingnan sa akin, hindi ba? Ay, oo na. Nagugutom na ako. Ano bang hapunan? Adobong manok at baboy. Paborito mo. Iniin-in ko na lang ang sinaing. May nag-inquire na ba sa bakanting kwarto? Sana may umupa na. Sayang ang kita kung nakatenga lang yung bakanting kwarto natin. May nag-inquire pero parehong babae. Ang linaw naman ng paskil sa labas. Male boarders only. Ay, hayaan mo na. Nagbabaka sakali lang siguro kung pwede. Siguro nga. Matagal pa yata yung sinaing. Mahihiga muna ako sa kwarto at nakakapagod mag-commute. Magpalit ka ng sando. Basa ng pawis ang likod mo. Oo na. Hindi na talaga ako napapansin. Dati tuwing uuwi siya, nakahalik agad sa akin. O kaya niyayakap ako at sinasabing napaka-sexy ko. Ngayon ako na nagsabing naka-shorts ako at spaghetti strap na blouse. Tiningnan lang niya at wala nang reaksyon. Pero ano pang nangyayari sa atin? Wala na ba talagang init ng pagmamahal mo? Tao po! Magtatanong lang po! Tao po! Ay, may tao. Naku, i-off ko muna tong kalan. Baka masunog ang sinaing. Sandali lang! Magandang gabi, ate. Uy, candy na lang. Hindi naman yata nagkakala yung edad natin. Ha? Palabiro ka naman? Ay, ano yun? Yung itatanong ko? Ay, hindi. Amoy pandan? Parang sa'yo galing, pero... Ay, kung sa'yo galing, bakit amoy pandan ka? Oo nga. Kung kailan pawis na pawis ako. Ang layo na kasi ng nilakad ko eh. Naghahanap talaga ako ng room for rent. Nakita ko tong nakapaskil sa inyo. Available pa ba? Oo, halika, pasok ka. Gusto mong makita? Oo, sana eh. O, sige, tuloy ka. Nasa second floor ang mga kwartong paupahan. Sumunod ka sa akin. Sige. Ako nga pala si Billy. Ako naman si Candy. Ate Candy. Ay, Candy na lang. Huh? Ito naman, hindi pa ako matanda, no? Halika, sumunod ka sa akin. Mukhang may edad na siya pero ang ganda ng hita at legs. Kung itong landlady rito, gaganahan akong mangupahan dito. Sexy na, maputi pa. Dalaga pa kaya siya? O ano? Bakit ka nakatulala? Ang sabi ko, sumunod ka sa akin. Nasa second floor ang bakanting kwarto. Oo, sorry. Hindi ko sinasadyang mapatitig sa legs mo eh. Sorry talaga Okay lang yan, Billy. Mabuti ka pa nga. Napansin mo ang legs ko. May isang tao rito. Kahit anong isuot ko, wala namang dating sa kanya. Ganun ba? Ay, naku, napakadaldal ko. Ay, tayo na, halika na. Mukhang may mangungupahan na sa bakanteng kwarto sa taas. Natanong kong may sinamahan si Candida sa taas. Kaya lang ako ang nahihiya kay Candy. Sa edad niyang yan, hindi na siya dapat nagpapasexy ng ganon. Baka mabastos siya ng mga borders niya. Puro pa naman lalaki ang nangungupahan sa bahay nila. Ano sa tingin mo, Billy? Okay na sa akin to. May sariling banyo yung kwarto. May privacy. Hindi mo itatanong kung magkano ang renta? Ay, oo nga pala. Mura lang. 5K. Oo nga. Pwede na kasi may sarili namang banyo. So, aalisin ko ng paskil sa labas? Oo, bukas magbabayad na ako ng renta. Bukas na rin ako lilipat. Sure ka ha? Baka hindi ka dumating. Dadating ako, Candy. Pero gusto ko, nandito ka. Okay, pero bakit nga? Anong bakit nga? Amoy pandan leaves ka? Hindi ko rin alam eh. Wala akong tanim na pandan at hindi rin ako gumagamit ng pandan sa pagluluto. Nakakatukso tuloy. Ha? Nakakatukso ang ano? Nasundan ang amoy mo. May uupa na sa bakanting kwarto. Oo, Berong. Bukas daw siya magbabayad at sabay nang lipat na rin. Mabuti naman.
may pagkakaabalahan ka na. Okupado ng 4 na kwarto sa taas. Dito sila kumakain sa kusina natin. Kaya may pagluluto ka na ulit. Yan ay kung gusto ni Billy na dito kumain. Yung dalawa kasing nangungupahan sa labas kumakain. O minsan, bumibili sa labas at sa kwarto na nila kumakain. Bahala sila. Mas magastos ang ginagawa nila. Samantalang kung dito sa atin, magbayad man sila ng pagkain, lutong bahay naman. Hindi iniinit lang at hindi tinipid sa sahog. Oo nga. Pero Berong, inaantok ka na ba? Oo nga eh. Maaga pa ako gigising bukas. Kailangan mauna sa pila. Kung hindi, tatayo na naman ako sa bus papuntang Makati. Berong, matagal na yung huli nating ano. Ano yun? Yung ano, alam mo na yun. Hindi ko alam. Ano ba yung sinasabi mong ano? Yung anuhan natin, ito naman. Dati ikaw pang nangangalabit. Ngayon, kung hindi kita tanungin, parang baliwala na ako sa'yo. Paano ka magiging baliwala? Kaya nga ako nagtatrabaho para mabili ang mga gusto mo. Pero hindi lahat ng gusto ko kailangan mong bilhin. Candy, pagod ako. Huwag mo na akong gawing manghuhula. Labing-labing. Wala na tayong labing-labing. Sa Sabado na, kapag wala akong pasok at nakapagpahinga ako ng maayos. Sure ka. Oo, sure yan. Martes pa lang ngayon ha. Kahit kiss ba, wala? Kiss lang pala eh. Oh, eto. Ay, bakit ganun sa pisngi lang? Di naman ako bad breath ha. Dati lips to lips. Ito namang mahal ko. Oh, eto na. Lips to lips nga, wala namang feelings. Mahal mo pa ba ako? Candida, kung hindi kita mahal, hindi ako magpapagod magtrabaho. Tandaan mo, lahat ng ginagawa ko, lahat ng pagsisikap ko, para sa'yo. Ganyan kita kamahal. Kaya pwede ba matulog na tayo? Nagbago si Berong mo. Wala naman ako napapansin. Ganon pa rin ang oras ng alis niya sa umaga. Sa hapon naman, minsan alas 5 narito na. Minsan alas 6 ng gabi ang dating niya. Anong nagbago kay Berong? Nakakahiyang ikwento man ng baby. Hayaan mo na. Tapusin na lang natin yung paglalabat. May hinihintay akong border. Darating yun anytime. Sino ba? Yung nakita ko kahapon na sinamahan mo sa itaas. Ayun nga. Ay, si Billy, yung lalaking amoy pandan. Amoy pandan? Oo, nakakapagtaka, hindi ba? Pero totoo, buong panahon na nag-uusap kami, amoy pandan talaga siya. Kung hindi lang nakakahiya, parang ang sarap niyang yakapin. Candida! Naku, manang nagbibiro lang ako. Sige ho, tapusin niyo nang nilalabhan niyo. Doon ako sa loob ng bahay at anumang oras darating si Billy para maghakot ng gamit at magbayad ng renta. Nakahanap ka na ng room for rent? Oo, Lucy. Kaya lilipat na ako bukas. Tutulungan kita. Wag na. May trabaho ka eh. Kaya ko na tong mag-isa. Mga damit lang naman ang hahakutin ko. Damit? Paano tong iba mong gamit? May iiwan dito. Sa pinsan ko naman ang mga gamit dito sa kwarto eh. Hiniram ko lang. Anong hihigaan mo dun sa kwartong lilipatan mo? May kama na ron. Magdadala na lang ako ng kumot at unan. Paano ko magluluto? Lucy, kwarto lang yun. Walang kusina. Buti nga may sariling banyo eh. Ang swerte ko. Oo nga pero paano kapag nagutom ka, mahal? Ang sabi ng landlady, nagluluto siya ng pagkain para sa boarders. May bayad kada order pero okay na yun. Kesa lumabas pa ako at maghanap ng lutong pagkain. Hindi ba mas magastos yun? Okay lang, kasi nga kwarto lang ang uupahan ko. Hindi talaga ako pwede magluto dun. Kung makiusap ka sa landlady na makiluto sa gamit nila. Kukonsumo pa ako ng LPG nila. Paano ko yun babayaran? Tanungin mo siya. Mahal, wag na natin problemahin ang tungkol sa pagluluto o pagkain ko. Ang importante, nakahanap ako ng murang room for rent. Oo nga, pero Billy, kanina pa natin to pinag-uusapan. Hindi mo pa binibigay sa akin yung address ng lilipatan mo. Paano kita pupuntahan? Ha?
Oo nga pala, no? Teka, nandito sa phone ko yung address. Ifo-forward ko sa'yo. Huwag ka na magtampo. Ikaw kasi, iniisip ko tuloy. Ayaw mong puntahan kita ron. Ano na naman yan? Magsiselos ka pa yata. Kasi naman, una ayaw mong sumama ako sa paglilipat mo ng gamit. Tapos ngayon, hindi mo pa binibigay yung address mo. Ayaw kitang pasamahin sa paghahakot ng gamit kasi may trabaho ka bukas. Ayokong mag-absent ka dahil lang lilipat ako ng tirahan. Pangalawa, eto na nga, ifo-forward ko na sa'yo. Hintayin mo at eto na sa chat natin ang bago kong address. Oh, ayan ha. Na-forward ko na. Pag day off ko, pwede mo akong puntahan dyan. Oo, mahal. Eto na. Na-receive ko na yung address. Pero ano to? Ano to? Sino si Candy? Ah, siya yung kausap ko. Yung may-ari ng bahay kung saan may 4 na kwartong for rent. Ang nakalagay rito sa forwarded message mo, address of Miss Candy. Dalaga pa ang landlady mo? Baka kaya ayaw mo akong patulungin sa paglilipat mo, popormahan mo to. Ano ba naman yan, mahal? May edad na si Miss Candy. Tsaka, hindi ko alam kung dalaga siya o may asawa na. Hindi ako nagtatanong ng personal na bagay. Nakakahiya. Siyempre, yung tungkol lang sa kwartong paupa ng pag-uusapan namin, di ba? Para makasiguro ako, sasama ako bukas. Ayan ka na naman eh. Paiiralin mo na naman yung pagiging selosa mo. A-absent ako sa trabaho bukas. Kailangan makita ko yung lilipatan mo. Pati yung itsura ng landlady mo. Oh, Berong, eto na ang kape mo. Salamat, Manang baby. Mukhang pinuyat mo si Candy Tulog pa hanggang ngayon. Nako, hindi. Ano bang pagpupuyatan naming dalawa? Masarap ka talaga magtimpla ng kape, Manang baby. Salamat. O sige, itutuloy ko na ang paghihiwa ng mga gulay. Pinakbet ang ulam namin mamaya sa tanghalian. Mahihintay ko pa ba yan? Para yan na yung baon ko sa trabaho. Anak ko si Candy ang magluluto nito Ibinilin lang niyang hiwain ko na mga gulay sa umaga bago siya magising. Ganun ba? Sayang naman. Maya-maya aalis na rin ako. Hindi ko na nga mahihintay na maluto yung pinakbet. Umuwi ka na lang sa tanghalian. Nakakatamad ang init ng panahon. Masarap magluto ang asawa mo. Oo nga. Alam mo ba, Berong, nagtatampo na siya sa'yo. Paanong nagtatampo? Naku, ito naman. Mahirap namang sa akin pamanggalingan lahat. Tanungin mo siya. Ano bang sinabi niya sa inyo? Nakakahiya ngang sabihin. Manang, matagal ka na rito sa amin. Para ka na naming nanay ni Candida. Ano ba yung pinagtatampo niya? Yung ano, Ha? Anong ano? alam mo na yon. Teka, kagabi, kaming dalawa... Tama. Yung ginagawa nyo kapag kayo na lang dalawa. Pati ba naman sa inyo? Anong pati ba naman sa akin? Si Candy talaga. Pati sa'yo, Manang, nagkukwento ng ganyan? Kung kulang sa dilig, diligan mo. Berong, bata pa naman kayo ni Candy. Hindi siya dapat nagtatampo tungkol sa bagay na yan. Pero lahat naman ng pagod ko sa trabaho para sa kanya. Kung hindi man kami madalas na... Alam nyo na, hindi ibig sabihin hindi ko na siya mahal. Pagod lang talaga ako. Pero lahat ng ginagawa ko talagang para sa kanya. Para maging komportable ang buhay niya. Para mabili niya ang gusto niya. Tama ka naman. At sana maintindihan din niya ni Candy para hindi na lumaki ang tampo niya sa'yo. Akin ang gulay, Manang baby. Malambot na tong sahog na karne ng baboy. Ito ng mga gulay ang ilalahok natin. Oh, eto na. Tamang-tama, uuwi raw ngayong tanghalian ng isa sa borders natin. Dito kakain. Buksan natin kaya ulit ang karinderya para mas maraming kumain at bumili. Ayaw ni Bero? Okay na raw tong mga border na lang ang ipagluto ko. Kung sa bagay, nung may karinderya minsang may nag-inuman, nagkagulo pa. Maraming gamit ang nasira at natroma ako nang magsuntukan ng mga lasing. Oo nga. Tikman mo nga, Manang. Tikman mo kung tama ng bagoong na inihalo ko kanina. Teka. Kukuha akong kutsara.
Tama na ito. Hindi maalat, eksakto lang ang lasa. Hintay na lang nating maluto ang gulay at okay na to. May kumakatok. Si Billy na yan. Nag-chat na siya kanina. Umaga raw siya maglilipat ng gamit. Papapasukin ko na. Ay, hindi ako na. Ikaw na bahala rito sa niluluto ko. Maaamoy ko na naman ang pandan. Hindi ko alam kung nagpapatawa itong si Candida. May tao bang amoy pandan? At bakit ganoon siya kasaya kapag tungkol sa bagong border ang usapan? Naku, Billy, ikaw na nga pala. Good morning, Candy. Ay, may kasama ka pala. Si Lucy. Tutulungan niya akong maglipat ng mga gamit ko. Ah, ganun ba? Halika, tuloy kayo. Salamat. Billy, halika nga rito. Ano na naman yun, mahal? Ang ikli ng shorts. Kita na yung hindi dapat makita. Ang puti naman ah. Makainis pa. Ano? Ano sinabi mo? Mahal, biro lang. Tinitingnan na tayo ni Candy. Halika na. Iakyat na natin ang mga gamit ko. Hindi pa ako tapos. At bakit Candy lang ang tawag mo sa kanya? Yun ang gusto niya. Nakakahiya namang hindi sundin. Siya ang landlady ko. Landlady pala, ah. Hindi ka lilipat dito. Sa iba ka mangupahan. Ano? Pero Lucy, gusto ko na dito. Ayaw ko rito. Lucy naman eh. Ilang linggo na ako naghahanap ng room for rent. Ito na ang gusto ko. Isa pa. May bagong lutong ulam ah. Nagugutom na ako. Iyang ilong mo kung ano-ano naaamoy. Ah, Billy, nakapagluto na pala ako ng para sa tanghalian. Tamang-tamang dating nyo ng kasama mo. Dito na kayo kumain. Mura lang ang ulam. Only rice pa. Ha? Oo, Candy. Tamang-tama. Gutom na nga ako eh. Huwag ka nga umiti ng ganyan. Huwag mong ipakita na gustong-gusto mo rito. Lucy naman. Mahal, tama na yan. Payagan mo na akong dito tumira. Mukhang malambing naman talaga si Candy sa lahat ng border niya eh. Huwag ka na magselos. Ikaw lang naman ang narito sa puso ko eh. Huwag na natin itong pagtalunan. Magtiwala ka naman sa akin, Lucy. Oh, bakit umalis na ang kasama mo? Kasi may trabaho pa siya eh. Nag-half day lang para tulungan akong maghakot ng gamit. Parang suplada siya, hindi ba? Naku, hindi. Silosa lang. Girlfriend mo? Oo, Candy. Ay naku, nagselos yata sa akin. Na-insecure sa'yo. Ang ganda-ganda kasi ng legs mo eh. Maputi, makinis at... Ay, sorry. Ano ba itong mga pinagsasabi ko? Naku, okay lang, Billy. Na-appreciate ko na napapansin mo ko. Ha? Sino naman ang hindi makakapansin sa'yo? Sa kabila ng edad mo, sexy at maganda ka pa rin. Ah, talaga ba? Kasi yung asawa ko, hindi na niya ako napapansin. Kaya ba palaging ganyan ang damit mo? Mapanukso? Oo, gusto kong mapansin niya ako. Pero mas nakatutok siya sa trabaho kaysa sa akin. Hindi ko pa nakita yung mister mo. Maaga siyang umaalis, pero bago mag-alas 6 ng gabi, umuwi na. Kung ganun, makikilala ko na siya. Oo, Berong ang pangalan niya. Si Mang Berong, teka, magbabayad na rin pala ako ng advance at deposit. Hindi ka ba muna magpapahid ng pawis? Pinawisan ka sa paghakot ng gamit dito sa second floor. Wala akong panyo eh. Teka, hubarin ko na nga lang tong sando ko. Ipampapahid ko ng pawis. Naaamoy ko na naman ang pandan. Oh, bakit ka nakapikit? Ang pandan. Naaamoy ko na naman ang hubarin mong sando mo. Ha? Pero, bakit kaya? Ang ganda ng katawan mo. Puro muscle. Pwedeng hawakan? Oo naman. Pero, ikaw lang ang may naamoy na pandan tuwing magkaharap tayo eh. Pero kanina, nung andito yung jowa mo, hindi ko to naaamoy. Ngayon tayo na lang dito sa kwarto. Ang bango ng naaamoy kong pandan. Para akong idinuduyan sa tukso. Ang muscles mo, ang tigas, macho-macho. Candy, basa ng pawis ang katawan ko eh. Okay lang bang pakipunasan ng likod ko? Oo, Billy, hindi lang ang likod mo. Gusto mo, punasan ko pa yung buo mong katawan eh.
Ayan, napunasan ko na ang katawan mo. Dito na lang sa mukha mo. Basa rin ng pawis. Ay, tama na, Candy. Ako na. Ang kamay ko. Ang lambot pala ng kamay mo. Ikaw rin. Parang gusto kitang... Huwag mong ituloy. Baka hindi kita matanggihan. Teka, ano bang iniisip mo? Ano bang sinasabi mo? Ikaw ang may sinasabi. Ano yung hindi mo ako matatanggihan? Kasi naman ikaw eh. Sabi mo parang gusto mo kong anuhin. Ang sasabihin ko sana, parang gusto kitang halikan. Saan? Sa pisngi, bilang pasasalamat. Kuminhawang pakiramdam ko nung mapunasan mong pawis ko sa likod eh. Okay lang. Gusto ko naman yung ginawa ko. So, pwede na kitang... Wag! Ako nang hahalik sa'yo. Candy, ang bango mo. Billy, yakapin mo ako. Dito tayo sa kama. Sigurado ka? Ikaw, gusto mo ba? Nakakagigil ka. Halikan mo na lang ako. Oo. Candy! Nandyan ka ba? Kakain ng isang border. Only rice din ba ang ibibigay ko? Si Manang baby. Sayang naman. Ligaya na naging bato pa. Candy, ano bang tinatanaw mo sa bintana? Kanina ka pa nakatayo dyan. Halika na rito, matulog na tayo. Kanina ka pa tahimik ka. Marami lang akong iniisip. Gusto mong ikwento sa akin? Pwede kaya tayong magbakasyon? Bakit? Gastos lang yun. Sayang ang pera. Para sana magkaroon tayo ng oras sa isa't isa. Lahat naman ng oras para sa ating dalawa. Gabi-gabi, tabi tayong matulog. Hanggang magkatabi na lang ba? Hayang ka na naman eh. May trabaho pa ako bukas. Nung bagong kasal tayo, kahit gabi-gabi gusto mong may lambingan. Siyempre, bata pa tayo noon. Sabik pa. O ngayon ba, hindi ka nasabik sa akin? Hindi man ako sabik na sabik. Masaya ako na palagi kitang kasama. Paano ako? Anong paano ka? Talaga bang sa Sabado ko pa matitikman ulit? Ito namang misis ko. Kung makapagtanong, para bang nagkukulang na ako. Pero... Umusog ka nga ng kaunti. Halika. Yumakap ka sa akin. Tapos matulog na tayo. Baka may iba ka na ha? Paano ako magkakaroon ng iba? Pagkagaling sa trabaho, diretso akong umuwi dito. Tigilan mo nga yung pag-iisip mo ng kung ano-ano. Ikaw lang ang mahal ko. Pexman, Pero... tulog na tayo. Huwebes na bukas. 2 araw na lang, Sabado na. Matitikman mo na ulit ang hinahanap mo. Ha? Bakit nag-hotel pa tayo? Ba't di na lang dun sa nirerentahan mong kwarto? Baka may sumilip sa atin. Dito magagawa natin ang gusto natin na wala akong iniisip. Ang sabihin mo, baka ayaw mo makita tayo magkasama ni Candy. Ano ka ba naman, mahal? Narito na tayo. Ikaw ang kasama ko. Huwag natin pag-usapan si Candy. Ikaw kasi. Magubad ka na. Benny, hindi kita matanggihan. I love you. I love you too. Halika na. Dito na tayo sa kama. Benny, huwag mo akong iiwan. Hindi mangyayari yan. Ano ka ba? Candy. Ano? Binanggit mo ang pangalan ni Candy? Ha? Hindi! Ano ka ba? Imagination mo lang yun. Dinig na dinig ko, Billy! Nagkamali ka How dare ng you? dinig. Ay, anong gagawin mo? Nagbibihes! Luchi, huwag kang umalis. Ayoko na! Anong ayaw mo na? Narito na tayo. Ako ang kasama mo pero yung Candy na yun yung nasa isip mo? Nagkamali ka lang ng dinig. Break na tayo! Hindi, ayoko. Ayaw mo man o gusto, break pa rin tayo! Luchi, bayad na tong kwarto. Wala akong pake!
Tama na yan, ha? Huwag ka nang magalit. Bitiwan mo ko! Huwag mo ko yakapin! Mahal kita. Hindi mo ko mahal. Taksil ka! Wala pa akong ginagawa para pagtaksilan ka. Huwag mong sabihin yan. Nakita mo? Nakita mo? Wala ka pang ginagawa. Ibig sabihin, may balak ka. Gusto mo talaga yung candy na yon? Yung matandang candy na yon? Ang hirap mong kausap. Ako pang mahirap na kausap? Naglalambingan tayo tapos bigla mong binanggit yung pangalan ng matandang yon? Tapos ngayon ako pa yung mahirap na kausap? Luchi naman. Anong Luchi naman? Break na tayo, Billy! Break na tayo! Tamang-tama na lumambot ang karne ng baboy. Matatapos na akong maghiwa nitong ampalayang igigisa natin. Ay, sayang. Ligaya na. Naging bato pa. Si Bato, nako, laman siya ng social media. Maraming memes, pati AI videos, pinagpepiestahan siya. Lalo na yung pagtakbo niya sa hagdan at nadapa pa. Hanggang kailan kaya ako magdadrama? Drama serye na nga nangyayari. Biruin mo, Candida. Pagkatapos magpalit ng SP, nagkaroon ng putukan. Tapos, may itinakas na kalbo. At iyong nagtakas, ayaw pang umamin na itinakas niya si kalbo. Bad boy talaga. Kakaiyak na. Nakakaiyak talaga, Candy. Biruin mo nung masabihan si SP Yaw-Yaw mo na drama lang ang lahat sa tingin ng mga tao. Nagalit ito. Pinukpok ang martilyo at sila raw ang under attack. Totoo raw na under attack. Paano kung nagkaanak pa kami? Lalo na siguro kung hindi nun papansinin. Anak? Ay naku, oo. Hindi pa tapos ang drama serye nila. Pagkatapos nilang sirain ang kasagraduhan ng institusyon, ngayon, gusto nilang makuha ang simpatsya ng mga botante sa pamamagitan ng iyakan ng mga ina. Wag daw sabihin na parang walang nangyari. Natakot daw siya para sa mga anak niya. Ay, Manang baby, ano ba yung pinagsasabi mo? Politika. Akala ko ba politika ang pinag-uusapan natin? Ay, wala akong pakialam sa politika. Marumi ang politika. Mabait lang ang mga politiko habang kampanya. Kapag nasa kapangyarihan na sila, sarili na lang ang iniisip at pinoprotektahan nila. Kung ganun, ano naman yung mga sinasabi mo dyan? Tungkol sa ligaya na naging bato. Makakatikim na sana ako, inaudlot pa. Pakiramdam ko ang buhay ko isang malaking drama. Hindi ko alam kung kailan pa ako mapapansin ni Berong. Hanggang kailan ako magpipigil sa nararamdaman ko. Candy, mahal ka ni Berong. Kailangan lang maintindihan mo na iba ang paraan niya ng pagpapakita ng pagmamahal kaysa sa inaasahan mo. Umuulan, Berong. Papasok ka pa rin sa trabaho? Oo, Candy. Kailangan. May pinaghahandaan kasi ako eh. Tungkol din sa trabaho? Oo. O sige na. Pakiabot na yung payong para makaalis na ako. Ay, eto, ingat ka ha. Ano ba naman yan? Ang haba ng mukha mo. Hayaan mo na lang ako. Sana makapaghintay ka. Isang araw na lang oh. Sabado na. Oo na, sige na. Ilang oras na lang palang hihintayin ko. Liligaya na ulit ako. Hindi na muna ako maglalaba, Candy. Umuulan eh. Hindi rin matutuyo na maayos ang labada. Oo, Manang baby. Dito na lang muna tayo sa loob. Ay, ako nang titingin. Candy? Billy? Hindi ka umuwi kagabi? Basa ka ng ulan. May problema kasi ako eh. Ano nangyari? Halika rito sa loob. Umakit ka na sa kwarto mo. Magpalit ka ng tuyong damit. Mas gusto ko rito sa ulan para matangay ng mga patak nito yung kalungkutan ko. Ay, corny mo naman. Di mo kasi naiintindihan. Oo, sige. Para maintindihan ko, magpapaulan na rin ako. Huwag, Candy. Baka magkasakit ka. Para daw hindi magkasakit, ituloy na ang pagligo sa ulan. Oo nga. Tara, maligo tayo sa ulan. Ang lamig na mga pata!
Napapasaya mo ako. Ikaw rin, Billy. Napapasaya mo ko. Pwede ba kitang halikan ulit? Oo, kahit ilang beses pa. Sana malaya ka pa. Sana nga. Tayo na, tumakbo tayo sa ulan. Kalimutan muna natin ang problema. Nako, ang amo kong si Candida. Natokso na sa border nilang si Billy. Kung isusumbong ko ito kay Berong baka magkagulo o baka magkasakitan sila. Pero paano ko ba sasabihing itigil niyang kabaliwan niya dahil napakabait sa kanya ng asawa niyang si Berong? Alam kong nagtatampo na si Candy sa akin. Pero kailangan ko tong ilihim sa kanya. Kaya nga secret muna. Kasi sorpresa ko to sa kanya. Sana matuwa siya kapag nalaman na niya. Mula kahapon hanggang ngayong umaga, wala na siyang message sa akin. Ano to, Billy? Hindi ka ba magsasorry? Sa tagal ng relasyon natin, ngayon mo lang ako sinaktan ng ganito. Siguro sa oras na to, sila ng Candy na yun yung magkasama. Talagang pinagpalit na niya ako sa matandang yun. Pues hindi ako papayag na matapos na lang sa ganito ang lahat. Wala nang ulan. Oo nga, pero basta naman tayong dalawa. Bumalik na tayo sa bahay para makapagpalit ng tuyong damit. Oo nga. Naku, bakit pala ang dibdib ko? Nakalimutan kong wala akong bra. Okay lang, itim naman ang shirt mo eh. Tayo na. Mga walang hiya! Lucy, anong ginagawa mo rito? Dapat nasa trabaho ka at Niloko mo ako! nagkakamali ka. Bakit mo siya sinampal? Ikaw gusto mo rin nasampal? Cougar! Hoy, hindi ako cougar! Paano hindi cougar? Matanda ka na, tinukso mo pa yung boyfriend ko! Ang cougar, 50 years old and above! For your information, 42 pa lang ako, kaya hindi pa ako cougar! Pareho na rin yun! Mas matanda ka kay Billy, pero nilalandi mo siya! Lucy, tama na. Huwag kang mag-iskandalo. Ako ang nag-eskandalo? Hindi ba kayong dalawa? Naligo kayo sa ulan at nahuli ko kayong magka-holding hands? Inalalayan ko lang siya at baka madulas. Basa ang kalsada. Sinungaling! Sinungaling ka! Sinira mo yung maraming taon na magkasama tayo dahil lang sa matandang to! Sabi nang hindi ako matanda! Hindi pala! Eto, labanan mo! Ay! Bitiwan mo buhok ko! Lucy, tama na! Hindi kita aatasan! Tingnan ko ngayon ang tapang mo, ha? Ay, wag! Bitawan mo ko, Billy! Tama na, Lucy! Candy, tama na! Huwag ka humarang, Billy! Hindi pa ako tapos gumante! Sabing tama na eh! Tumigil na nga kayong dalawa! Huwag kang malikot. Aray, tama naman ang baby. May kalmot ka pa rito sa leeg. Lalagyan ko ng gamot. Puwis na babaeng yun, hindi na siya makakatungtong dito. Anong sasabihin mo kay Berong kapag nakita mga kalmot at pasamo? Eh di pinagsalosan ako ni Lucy. Sa tingin ko, may dahilan ng pagseselos niya. Manang baby, akong inatake. Ako, nauna siya. May dahilan ng galit niya. Nakita kong hinalikan ka ni Billy habang naghaharutan kayo sa gitna ng ulan. Ay, nakita niyo? At baka hindi lang ako, pati ng ibang kapitbahay. Manang baby. Huwag mo nang ituloy ang kabaliwan mo kay Billy. Mahal ka ni Berong. Hindi mo lang siya naiintindihan. Pero baliwala na ako sa kanya. Ikaw lang ang nag-iisip niyan. Masyado kang mapaghanap. Normal naman sa mag-asawang hinahanap ko. Oo nga. Pero sa tingin ko, sarili mo lang ang iniisip mo. Paano niyo nasabi yan? Ayan. Nagamot ko na ang mga pasamo at kalmot sa muka at leeg. Hindi niyo pa sinasagot ang tanong ko. Sarili mo lang ang iniisip mo.
Dahil hindi mo tinitingnan ng mga pagsisikap ni Berong para mabigyan ka ng komportableng buhay. Anong silbi ng komportableng buhay kung nagkukulang siya sa lambing? Importante ang komportableng buhay dahil paano magiging masaya ang lambingan kung kumakalamang tiyan? Mainit at pinagpapawisan ka dahil walang aircon. O kaya masakit ang ulo mo sa pangungupahan dahil sa renta na lang napupunta ang sahod mo sa halip na may naiipon ka. Sa tingin mo, kung ganyan ang sitwasyon may isip mo pa ang lambingan sa kama? Hindi nga, pero Hindi mo nakikita na nakatira kayo sa sarili ninyong bahay na may 4 na kwartong paupahan sa taas. Hindi ka kinakapos ng pamalengke. Nakakain mo ang gusto mo, may credit card ka. Kung gusto mong mag-shopping nagagawa mo. Naka-aircon ang kwarto ninyo at ang laki ng tiwala sa iyo ni Berong na kahit puro lalaki ang borders ninyo. Pinapayagan kanyang palaging naka-shorts at spaghetti strap na blouse ang suot mo. para naman kitang nanay kung makapag-sermon ka. Dahil hindi na kayo iba sa akin. Bagong kasal kayo nung kunin niyo akong kasambahay. Dito na ako nagkaedad. At mahal ko na kayo ni Berong na parang mga tunay kong anak. Manang baby. Candida, huwag mong sirain ang pagsasama ninyo dahil sa inaakala mong pagkukulang ni Berong. Matuto kang magpasensya at maghintay. Hindi lahat ng ligaya ay iyong ligaya lang sa kama. Pwede kang maging maligaya basta magkasama kayo at nagkakasundo na mag-asawa. Magpapakamatay ako! Magpapakamatay na lang ako! Lucy, bitawan mo yung blade. Akin yan. Ang sakit ng ginawa mo sa akin, Billy! Mas mabuti pang mawala ako rito sa mundo! Hindi, wag. Please, Lucy. Wag. Itutuloy ko to! Huwag sabi. Wala na akong halaga sa'yo! Mahalaga ka. Mahal kita. Kung mahal mo ako, aalis ka sa boarding house na yon. Oo, aalis na ako doon. Billy, totoo? Oo. Naisip ko, tama ka naman eh. Mukhang tinutukso lang ako ni Candy. Hindi lang mukha. Talagang tinutukso ka. At ikaw naman gustong gusto mo. Lalayo na nga ako. Ayoko magkahiwalay tayo. Talaga? Oo, akin na yung blade. Bitawan mo na. Mangako ka muna. Talagang aalis ka sa boarding house ni Candy? Oo, promise. Isasama kita pag naghakot ako ng mga gamit ko. Susundin na kita para patunayan sa'yong mas mahalaga ka kaysa kay Candy. Pinagsilosan ka ng girlfriend ni Billy? Oo, nagsabunutan kami sa may kalsada. Kaya may mga kalmot at pasa ako. Nasa si Billy? Gusto ko siyang makausap. Pero wala siyang kasalanan. Talagang silosa si Lucci. Kahit na. Bakit? Hindi ka ipinagtanggol? Humarang naman siya para hindi na ako masaktan ng jowa niya. Mali pa rin yun. Dapat ko pa rin kausapin ang Billy na yan. Ay, wag na. Okay na ako. Hindi okay ang itsura mo. Okay na sabi ako maniwala ka. Para walang gulo, paalisin mo na lang yung Billy na yan. Ay, wag naman. Bakit mo siya ipinagtatanggol? Ikaw ang naperwisyo. Ikaw ang nabastos. Ay, Berong. Ako mismo ang magpapaalis sa kanya. Hindi ako papayag na manatili siyang nangungupahan pa rito. Hindi niyo na ako kailangan paalisin. Ang kapal ng mukha mo. Nagpakita ka pa talaga rito? Kukunin lang ni Billy yung mga gamit niya. Billy, aalis ka talaga? Kailangan para mabalik ang kaayusan sa relasyon namin ni Lucci. I-refund mo na lang yung mga binayad na sa'yo. Talagang ire-refund namin. Basta siguradong aalis ka na sa araw na to. Oo, aalis ako. Talagang aalis ako sa boarding house na to. Billy, habang nasa baba nitong bahay si Lucci at nakikipag-usap kay Berong, Candy, please. Huwag ka na lumapit. Ayoko na matukso. ako ang tinukso mo. Hindi ko sinasadya. Yung mga ngiti mo, yung maskuladong katawan at ang amoy mo. Bakit nawala?
Anong nawala? Hindi ka na amoy pandan. Imagination mo lang siguro ang lahat o sinadya mong bilugin ang ulo ko para matukso mo ko. Hindi kita tinukso, Billy. Totoong naaamoy ko ang pandan tuwing mag-uusap tayo Hindi ko noon. alam kung bakit mo yun naaamoy. At ayoko na rin malaman ng dahilan. Mas mabuting umalis na ako rito bago may mangyari sa ating hindi dapat. Ayokong magkahiwalay kami ni Lucci. Siyang mahal ko at gusto kong makasama habang buhay. Huwag ka nang malungkot. Tiyak may mangungupahan na bago at may kikitain tayo ulit sa nabakanting kwarto. Hindi yun ang ikinalulungkot ko. Ano? Yung muntik ko nang sirain ang tiwala mo sa akin. Ano bang sinasabi mo, mahal? Pero sorry Sorry sa pagtatampo ko. Tama na nga yan. O eto, Ano to? buksan mo yung envelope. Brochure to ng isang hotel sa Tagaytay. Oo. Anniversary gift ko sa'yo. Hindi mo nakalimutan ang anniversary natin? Aba, bakit ko makakalimutan? Kaya ako trabaho ng trabaho kasi magli-leave ako ng 3 days para maipasyal kita sa Tagaytay sa anniversary natin. Nagkamali ako pero Ano bang sinasabi mo? akala ko hindi mo na ako mahal eh. Ha? Bakit naman? Kasi puro ka trabaho. Kasi nga, nagpe-prepare ako para sa anniversary surprise ko sa'yo. Yung 3 days na yan, wala tayong gagawin kundi maglabing-labing at mamasyal. Pero mahal mo nga ako. Mahal mo pa rin ako. Sorry, nagduda ako sa'yo Hindi na ako ulit magdududa. Promise? Promise! I love you, Candy. And I love you, Berong. Hindi ko nahahayaang matukso pa ulit ako sa amoy ng pandan. Mga kapatid, kung ayaw nyo pong mabulok, patuloy pong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, at entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel, pati na rin sa podcast namin. Sundan kami sa Facebook, sa Instagram, X, at TikTok sa @True Network PH. Bisitahin ang aming website, bagong-bago, sariwang-sariwa, truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid.